Isang pagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa at ako nga po pala si Japula. At isa nga sa mga hilig ko ay yung pagro-road trip. Ngayong mahal na araw nga ay babiyahe tayo mula San Jose del Monte, Bulacan, papuntang Norzagaray, Bulacan. Kasama ko nga ngayon ang aking kasintahan at kikitain nga namin ang tatlo sa aming mga kaibigan doon lang sa may Bitungol. Nauna na kasi sila at humabol na lang kaming dalawa. Maya-maya lamang ay nagkita-kita na rin kami at ang target nga namin na puntahan ngayon ay ang Camp Kaka sa may Maramo River. Kaya lamang ay sobrang traffic na papasok ng matiktik kung kaya tahanap kami ng ibang daan. Ang pinaka-goal na nga namin ngayon ay ang makalabas lamang sa may Holcim Road. Kaya lang pagkarating nga namin dun ay sobrang traffic at halos walang galawan talaga. So hindi na lang naisama yun sa video dahil nawala na rin sa isip ko dahil sa sobrang init at mas focus ako na makalabas na lamang kami doon. At hindi na nga kami natuloy papuntang Camp Kaka o doon sa may Maramo River dahil sobra talaga ang traffic. Kung kaya't naisipan ko na lang na dalhin sila dito sa may Angat River. Alas 10 pasado na nito ng umaga kaya't mas lalo pang umiinit. Buti nga at naalala kong pumunta rito. August 19, 2025 pa nga yung unang-una kong punta sa lugar na ito. At hindi pa ganito masyadong dinidevelop. Sa kasalukuyan ay marami na ring cottages ang nakatayo dito. Ngunit kakaunti pa lang yung mga tao na nandirito ngayon. Kung kaya't talaga namang mai-enjoy mo ang paglangoy dito dahil wala kang masyadong kasabay, di kagaya sa mga ibang spot or sa mga ibang ilog na mas kilala na dahil sobrang dami talaga na nagpupunta doon. May entrance fee nga rito na 10 pesos per head tapos meron ka pang susunod na babayaran pag tumawid ka dun sa may lubid na 10 piso kada isang motor. Sa cottage naman ay hindi ko alam kung tama ba yung presyo na ibinigay sa amin dito ni Kuya dahil kumpare daw niya yung may-ari ng cottage dito. At ang siningil nga sa amin ay 400 so hindi ko alam kung nangomisyon pa siya. Nung nakasabay kasi namin ay 2 cottage yung nakuha nila pero 400 pesos lang yung binayaran nila. Sa amin isa lang. Pero anyway okay na yun. Tulong na lang din natin yun kay Kuya. Nag-set up na nga rin ng ating mga kasama ng kanilang mga lulutuin so mag-iihaw nga rito si MJ at magluluto ng sisig. Pagkatapos magbabad ay 3 PM ay nagpasya na rin kami na umalis na. Dahil siguradong traffic na naman dahil sabay-sabay ang uwian ng mga turista. Sulit din talaga ang pagbababad mo rito kahit papano lalo na ngayong mainit ang panahon. At bago nga pala kami umuwi ay dumaan na muna kami rito sa may The Farmhouse Cafe dahil along the road na rin naman. At isa nga talaga ito sa mga nagustuhan kang cafe dito sa bayan ng Bulacan. Bukod sa masarap na pagkain at inumin ay meron pa itong aesthetic na vibes na talaga namang Instagrammable. I highly recommend din talaga ang cafe na ito dahil pakiramdam mo ay nasa bahay ka lang. Meron nga rin pala sila ritong iba't ibang klaseng card games and board games na pwede nyong laruin at enjoyin habang hinihintay or habang kumakain at umiinom ng inyong mga orders. At maya-maya lang ay umuwi na rin kami dahil hindi na rin namin gusto na abutin pa ng dilim sa daan. So hanggang dito na lamang din ang ating video. Maraming salamat sa lahat. Ingat, God bless and to God be the glory. Ride safe sa bawat isa.